Ang Aklat ng Roma Kabanata 15. Ngayon tayong mga malalakas ang nararapat na pamasan sa mga kahinaan ng mga mahihina, at hindi natin dapat bigyang lugod ang ating mga sarili. Bigyang lugod ng bawat isa sa atin ang kanyang kapwa dahil mabuti yun, upang pagtibayin siya. Sapagkat kahit si Kristo ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Sa halip, gaya ng nasusulat, ang mga panlalait ng mga nanlait sa iyo ay sa akin bumabagsak. Dahil anuman ang isinulat noong una ay para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pamamagitan ng pagpapalakas ng loob ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ngayon, nawa ang Diyos ng pagtitiis at ng lakas ng loob ay pagkalooban kayo ng iisang pag-iisip ayon kay Kristo Jesus. Nawa ay gawin niya ito upang kayo na may iisang pag-iisip ay magpuri ng may iisang bibig sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya ng pagtanggap din sa inyo ni Kristo, sa ikapupuri ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang lingkod ng pagtutuli sa ngalan ng katotohanan ng Diyos. Ginawa niya ito upang patutuhanan niya ang mga pangakong ibinigay sa mga ninuno, at para sa mga Gentil upang papurihan nila ang Diyos sa kanyang awa. Ito ay gaya ng nasusulat, kaya pupurihin kita kasama ng mga Gentil, at aawit ng papuri sa pangalan mo. Muling nitong sinasabi, magalak kayo, kayong mga Gentil, kasama ang kanyang mga tao. At muli, purihin ang Panginoon, lahat kayong mga Gentil at hayaan ninyong ang lahat na mga tao ay purihin siya. Sinasabi rin ni Isaias, magkakaroon ng ugat mula kay Jesse, at siya ang lilito upang mamuno sa mga Gentil. Magtitiwala ang mga Gentil sa kanya. Ngayon nawa ang Diyos ng pagtitiwala ay punuin kayo ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong paniniwala, upang kayo ay managanya sa pagtitiwala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ako man sa aking sarili ay naniniwala tungkol sa inyo, aking mga kapatid. Naniniwala din ako na kayo mismo ay puno ng kabutihan, puno ng lahat ng kaalaman. Naniniwala ako na kayo ay may kakayahan ding payuhan ang isa't isa. Ngunit mas matapang akong sumusulat sa inyo tungkol sa ilang mga bagay upang paalalahanan kayong muli, dahil sa kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos. Itong kaloob na dapat akong maging lingkod ni Kristo Jesus na isinugo sa mga Gentil, upang ihandog bilang isang pari ang ebanghelyo ng Diyos. Kailangan kong gawin ito upang ang handog ng mga Gentil ay maging katanggap-tanggap, nakalaan sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ang aking kagalakan ay kay Kristo Jesus at sa mga bagay na mula sa Diyos. Sapagkat hindi ako mangangahas na magsalita ng kahit na ano maliban sa mga bagay na ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko para sa pagsunod ng mga Gentil. Ito ay mga bagay ng ginawa sa pamamagitan ng salita at gawa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga tanda at mga kahangahangang gawa, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ay nangyari mula sa Jerusalem, at sa palibot hanggang sa Ilirico, ipinang-aral ko ng lubos ang ebanghelyo ni Kristo. Sa ganitong paraan, ang aking hangarin ay ang maipahayag ang ebanghelyo, ngunit hindi kung saan kilala ang pangalan ni Kristo, upang hindi ako makapagtayo sa pundasyon ng ibang tao. Katulad ng nasusulat, makikita siya ng mga hindi dinatnan ng balita tungkol sa kanya, at maiintindihan ng mga hindi nakarinig. Kaya maraming beses din akong hinadlangan na tumungo sa inyo. Ngunit ngayon, wala na akong iba pang lugar sa mga lupaing ito, at inaasam ko ng maraming taon na makapunta ako sa inyo. Kaya sa tuwing pumupunta ako sa Espanya, umaasa akong makita kayo sa aking pagdaan, at inasahan ko din na kayo ang tutulong sa aking pag-alis pagkatapos akong magsaya kasama kayo kahit panandalian lang. Ngunit ngayon ay pupunta ako sa Jerusalem upang maglingkod sa mga mananampalataya. Sapagkat ito ay kasiyahan ng mga taga-Macedonia at ng mga taga-Akaya na mag-ambag-ambag para sa mga mahihirap na mananampalataya na nasa Jerusalem.
Oo, ito ay kanilang kasiyahan, at sa katunayan, sila ang mga may utang sa kanila. Sapagkat kung ang mga Gentile ay nakibahagi sa kanilang mga espiritual na bagay, dapat lang silang maglingkod sa kanila sa mga material na bagay. Kaya, kapag natapos kong gawin ito at mapatunayan ang bungang ito sa kanila, dadaan ako dyan sa inyo pagpunta ko sa Espanya. Alam ko na kapag pumunta ako sa inyo, pupunta ako ng may buong pagpapala ni Kristo. Ngayon hinihikayat ko kayo, mga kapatid, sa ngalan ng Panginoong Jesu Kristo, at sa pamamagitan ng pag-ibig ng banal na Espiritu, na magsumikap kayo kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos patungkol sa akin. Ipanalangin ninyo na ako ay maligtas sa mga hindi sumusunod na nasa Judea at ang aking paglilingkod sa Jerusalem ay maging katanggap-tanggap sa mga mananampalataya. Ipanalangin ninyo na ako ay makapunta sa inyo ng may galak sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at ako nawa ay makasumpong ng kapahingahan kakasama ninyo. Nawa ay sumainyong lahat ang Diyos ng kapayapaan. Amen. Ama naming nasa langit, salamat po sa biyaya ng pagkakaisa at sa tawag na magtulungan sa pagdadala ng mga pasanin ng bawat isa. Tulungan po kami na tanggapin ang lakas na nagmumula sa pagiging walang pag-iimbot at maglingkod sa aming kapwa ng may pag-ibig, tulad ng ginawa ni Kristo para sa amin. Naway maipakita ng aming buhay ang pag-asa at kagalakan na matatagpuan sa inyo, na maghihikayat sa iba na hanapin ang inyong katotohanan. Hubugin po kami ayon sa inyong kalooban at layunin. Amen.